Si Pele, ang diyosa ng apoy at bulkan. Isang mitolohiya mula sa Hawaii. Tahimik na namumuhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahiti ang mag-asawang si Haumea, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Kanemiluhay, ang diyos ng kalangitan, kasama ang kanilang 6 na anak na babae at 7 anak na lalaki. Subalit habang lumalaki ang kanilang mga anak ay unti-unting nawawala ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang tahanan dahil sa matinding alitang namamagitan sa mga anak nilang sina Pele, ang diyosa ng apoy, at sina Maka, ang diyosa ng tubig. Nag-ugat ang matinding awayan ng magkapatid sa paniniwala ni Maka na inagaw ng kapatid na si Pele ang kaniyang kabiyak. Noong unay pilit inaayos ng magulang ang alitang ito. Katunayan, ninais nilang maging isa ring diyosa ng tubig si Pele tulad ng kapatid na si Maka. Inaakala nilang makatutulong ito upang magkasundo ang magkapatid, subalit hindi ito natupad sapagkat nang madiskubre ni Pele ang apoy sa kailaliman ng lupa, labis siyang naakit at wala nang sinumang makapaglalayo sa kanya at sa apoy. Napakaganda ng apoy, ina. Bakit ba ninyo ako pilit inilalayo rito? Ang madalas niyang sabihin sa ina kapag nahuhuli siyang nakikipaglaro sa apoy. Mapanganib iyan sa iyo at sa iyong mga kapatid. Ang paalala naman ng kaniyang ina, subalit hindi nito nabago ang pagkaakit ni Pele sa apoy. Hindi nga nagkamali si Diyosang Haumea sa pagpapaalala sa anak. Isang araw, sa muling pakikipaglaro ni Pele sa apoy ay aksidenteng nasunog ang kanilang tirahan, ang buong isla ng Tahiti. Galit na galit si Maka nang malaman ang ginawa ni Pele at nagbantang paaahunin ang tubig sa buong isla upang lumubog ito sa baha. Sa takot ng mag-asawang Haumea at Kanemiluhay, para sa kaligtasan nilang lahat ay agad-agad nilang isinakay ang kanilang buong pamilya sa isang bangka. Si Pele ang naatasang gumaod at magdala sa kanila sa isang isla upang makatakas sa puot ni Maka. Hindi kayo makalalayo. Susundan kita, Pele, kahit saan ka magpunta. Ang galit na pagbabanta ni Maka. Subalit naging napakabilis ng paggaod ni Pele kaya't hindi na sila inabutan ng nagngingit-ngit na kapatid. Bukod sa layuning mailayo ang pamilya sa galit ni Maka, ay mayroon pa siyang isang mahalagang misyon. Sa kanya ay pinagkatiwala ng magulang ang kanyang bunsong kapatid na nooy nasa loob pa ng isang itlog at hindi pa napipisa. Habang mabilis siyang gumagaod, ay buong ingat niyang inilagay sa kanyang kandungan ng itlog upang maiwasang mabasag at upang ito rin ay mainitan. Pagkatapos ng mahaba at nakapapagod na paglalakbay ay sumapit na rin ng mag-anak sa isang isla. Dito muna tayo titigil, ama, ina. Ang sabi ni Pele. Mainam tirhan ang lugar na ito dahil kakaunti pa lang ang nakatira. Magiging ligtas tayo rito. Dugtong pa niya. At sa islang iyon nga pansamantalang nanirahan ng mag-anak. Sa islang ito napisa mula sa itlog at lumaking isang napakagandang dalagita na may likas na hilig sa pag-awit at pagsayaw ang bunsong kapatid na pinag-ingatan ng labis ni Pele. Pinangalanan siyang Hayaka dahil sa kanya nagmula ang hula at ang mga mananayaw. Ang mga tao sa isla ay labis na humanga sa kagandahan ni Pele at Hayaka, gayon din sa husay ni Hayaka sa pagsasayaw ng hula. Subalit hindi lahat ay natuwa sapagkat may 4 na diyosa ng niyebeng naninirahan din sa isla ang naiinis sa magkapatid dahil sila na lang ang nabibigyang atensyon at paghanga ng mga tao. Hindi sila dapat narito. Ginugulo nila ang isip ng mga tao sapagkat sa kanila na lang nauukol ang kanilang paghanga. Kailangang mapalis natin sila, ang sabi ng pinakapangulo ng 4 na diyosa. Kaya naman, sa tuwing makapagtatayo ng tahanan si Pele para sa kanyang pamilya, ay binubugahan nila ng nyebe ang tahanan. Napilitan tuloy ang pamilyang magpalipat-lipat ng tirahan sa mga kalapit na isla. Subalit sa pagpapalipat-lipat nila ay hindi rin naman sila nakaligtas sa matataas na along ipinadadala ni Maka na nag-aabang lang pala sa dagat. Sa huli nakahanap din si Pele ng isang ligtas na lugar para sa kanilang pamilya. Ito'y sa isang napakataas na bundok na tinatawag na Mauna Loa. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan. Subalit kahit nasa mataas na lugar na sina Pele ay hindi basta sumuko si Maka. Pilit niyang pinaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinapakawalan.
hindi naman nagpatalo si Pele. Sa wakas, nagamit niya ang apoy upang makaganti kay Namaka. Sa kagustuhan na rin niyang mailigtas ang kanyang pamilya ay pinagliyab niya ang apoy sa pusod ng bundok. Ang init ng apoy mula sa kailaliman ng bundok ay naging dahilan ng pagputok nito. Ang lumabas na lava sa tuktok ng bundok ay gumulong pababa at tumabon sa malaking bahagi ng dagat na nasa ibaba nito. Naging matuyo ang makapal na lava at naging kalupaan ang paligid ng sumabog na bundok at tinawag na ngayong isla ng Hawaii o The Big Island. Bagamat nanalo siya sa matinding labanan nila ni Namaka, labis na nanghina ang katawang lupa ni Pele at siya'y namatay. Subalit ang kanyang espiritu ay nanatili at nagagawa nitong baguhin ang kanyang anyo sa anumang itsurang nais niya. Minsay nakikita siya bilang isang magandang babaeng may mahaba at nakalugay na buhok, minsay isang matandang sumusubok sa kabutihan ng mga mamamayan, minsay isang maliit na asong puti at iba pa. Minsan sa kanyang pamamasyal sa paligid ng bulkan, siya'y nagbalat kayo bilang isang magandang dalaga. Doon niya nakita ang isang makisig na lalaking nagngangalang Ohaya. Agad inakit ni Pele ang lalaki, subalit buong galang siya nitong tinanggihan sapagkat siya'y may asawa ng mahal na mahal niya. Nakita nga ni Pele si Lehuya. Dumating ito upang dalhan ng tanghalian ng asawang si Ohaya. Kitang-kita ni Pele kung paanong niyakap at hinagkan ng buong pagmamahal ni Ohaya ang kanyang asawa. Dala ng matinding galit at paninibugho ay kumawala kay Pele ang matinding apoy na tumama kay Ohaya kaya't ito'y naging isang sunog na puno. Nang makita ni Lehuya ang nangyari sa asawa ay buong pait na niyakap niya ang puno habang lumuluha at nagmamakaawa kay Pele. Maawa ka Diyosang Pele. Ang pakiusap niya. Buhayin mo po ang asawa ko. O gawin mo na rin akong isang halaman upang magkasama na kami habang buhay. Hindi ko ngangayaning mapawalay sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Ang pagmamakaawa nito habang patuloy ang walang katapusang pagluha. Sa walang tigil na pagluha at pakiusap ng babae ay lumambot ang puso ni Pele at pinagsisihan ang kanyang nagawa. Ginawa niyang isang halamang may pino at magagandang bulaklak si Lehuya na ikinapit niya sa puno ni Ohaya. Naging espesyal sa kanya ang puno ng Ohaya Lehuya, kaya't ang mga ito ang unang-unang sumisibol sa nabubuong lupa mula sa lava ng pumuputok na bulkan. Mula noon hanggang ngayon, lagi nang magkadikit ang puno ng Ohaya at ang mga bulaklak ng Lehuya. Katunayan, may paniniwala sa Hawaii na habang magkadikit ang Ohaya at Lehuya ay maganda ang panahon. Subalit kapag biglang umulan ng malakas ay naniniwala silang may pumitas sa bulaklak ng Lehuya. Pinaniniwalaang ang ulan ay dala ng mga luha ni Lehuya na ayaw mawalay sa kanyang pinakamamahal na si Ohaya. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang kwento sa pagiging sobrang selosa ni Pele at hindi inaasahang ang magiging kasunod pa niyang biktima ay ang pinakapaborito niyang kapatid na si Hayaka. Isang araw, habang tahimik at masayang naglalaro sa hardin at nag-aalaga sa mga tanim na Ohaya Lehuya sina Hayaka at ang matalik niyang kaibigang si Hopowe ay tinawag siya ni Pele. Hayaka, sunduin mo ang bago kong kasintang si Lohiyaw. Isa siyang makisig na lalaki. Binabalaan kita. Dalhin mo siya rito at huwag mong aakitin. Ang habilin ni Pele sa kapatid. Masusunod po, Ate Pele. Ang sagot naman ni Hayaka. Dadalhin ko rito si Lohiyaw para sa iyo, pero alagaan mo sana ang aking hardin habang wala ako. Pumayag si Pele at si Hayaka ay nagsimula na sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Napakarami palang halimaw at mga panganib sa kanyang daraanan. Naging matagal ang kanyang paglalakbay dahil nakipaglaban pa siya sa mga halimaw na ito bago marating ang pupuntahan. Sa tagal ng paglalakbay ay nadatnan niya si Lohiyaw na nooy halos patay na dahil sa pagkakasakit at sa pag-aakalang nalimutan na ni Pele ang pangakong babalikan siya. Kailangan mong gumaling, Lohiyaw. Ang sabi ni Hayaka sa binata. Hinihintay ka ni Ate Pele. Ang dugtong pa niya habang ginagawa ang lahat ng makakaya at ginamit ang mga anumang mumunting kapangyarihang mayroon siya upang mabuhay ang binata. Habang hinihintay na gumaling ng lubusan si Lohiyaw ay unti-unting nagkakalapit ang kalooban ng dalawa, subalit malaki ang paggalang ni Hayaka sa kanyang ate at hindi siya gagawa ng bagay na makasasakit dito kahit pa nakadarama na siya ng pag-ibig sa binata. Subalit hindi na mapakali si Pele sa tagal ng hindi pagbalik ni Hayaka.
Umabot na ng 40 araw ay hindi pa bumabalik ang bunsong kapatid. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Inakala niyang inakit na ni Hayaka ang kanyang kasintahan. Sa tindi ng selos at galit ay muling sumabog ang lava mula sa bulkan at nasunog nito ang harding ipinagbili ng kapatid na alagaan niya. Sa kasamaang palad ay natabunan din ng lava at nasunog ang kaibigang matalik ni Hayaka na si Hopoe. Sa kanyang pagbabalik, malayo pa'y nakita na ni Hayaka ang ginawa ni Pele sa kanyang hardin at nakita rin niyang patay na si Hopoe na nagmistulang taong bato dahil natabunan ng lava. Labis niya itong ipinagdamdam at ikinagalit. At upang makaganti, nang malaman niyang natatanaw na sila ni Pele ay hinagkan at niyapos niya si Lohiao na siyang muling nagpasabog sa galit ng kanyang selosa at mainitin ang ulong kapatid. Namatay si Lohiao na isang mortal dahil sa dumaloy na lava mula sa sumabog na bulkan, subalit si Hayaka na isang diyosa ay hindi nasaktan. Nang mamatay si Lohiao ay napagtanto ni Hayaka na mahal pala niya ang binata. Kuya, tulungan mo akong makuha ang kaluluwa ni Lohiao sa kailaliman ng lupa. Ang pakiusap niya sa panganay na lalaki, ang Diyos na si Kanimilo. Sige, tutulungan kita. Napakarami nang nadadamay sa init ng ulo at wala sa lugar na pagseselos ni Pele. Ang sagot naman ng kanyang kuya. Namangka si Kanimilo patungo sa kailaliman ng lupa, subalit hindi pa siya nakalalayo ay nakita na niya ang lumulutang na kaluluwa ni Lohiao sa tabi ng kanyang bangka. Muling ibinalik ni Kanimilo ang kaluluwa ni Lohiao sa kanyang katawang lupa, kaya't labis na naging masaya ang magsing-irog na si Lohiao at Hayaka nang sila'y muling makita. Nagpasya silang lumayo na sa isla ng Hawaii at lumipat na lang sa isla ng Kauai at doon naman nirahan upang makaiwas sa galit ni Pele. At si Pele, pinagsisihan niya ang ginawa sa pinakamamahal niyang kapatid at kay Lohiao. Hinayaan na niya silang mamuhay ng tahimik at payapa. Hindi alam ni Hayaka na ang masaganang pagsibol ng anumang itanim sa kanilang mga lupain ay kagagawa ni Pele bilang pagpapakita ng pagsisisi at patuloy na pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nakaririnig ng mga kwentong kaugnay ng Diyosang si Pele. May mga nagsasabi na kapag sasakay sila ng matandang babaeng nakaputi na may dalang aso sa Kilauea National Park, subalit paglingon nila ay wala na silang pasahero. Sa ilang nakunang larawan ng pagsabog ng bulkan ay nakikita raw ang mukha ni Diyosang Pele. Ang lahat ng naninirahan sa isla, anuman ang relihiyon, ay nagbibigay galang sa Diyosa. At bakit hindi kung nalalaman nilang may mahigit 200 gusali o estruktura na ang nasira ng pagsabog ng bulkan mula noong 1983 at hindi pa rito. Ang malalakas na pagputok ng bulkan ay nakapagdadagdag na ng mahigit 30 hektaryang lupain sa timog silangang bahagi ng isla ng Hawaii.